Ngayon po tayo tumayo para hindi po tayo gano'ng magtagal. Muli po, babasahin natin yung ilang talata sa Luke chapter 2. Magpapasko na po, kailangan natin ng mga pangunawa sa bahagi nito ng salita ng Diyos. Tayo po, nagsiselebrate tayo ng Pasko, yung sa mensahe talaga, no? Inaalam natin yung mga katuruan sa Biblia patungkol sa pagparito ng Panginoong Jesucristo. Okay, babasahin ko lamang po, chapter 2 ng Luke, verses 8 to 11. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ang pamagat po ng ating mensahe, the reason for this season. Ano bang dahilan bakit po may Pasko, may holidays, ano po talaga yung pinagbasihan niya? Tayo po muna yung manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa iyong dakilang biyaya na sa araw nito, in spite po ng aming mga pagkukulang, mga limitasyon, ay binigyan mo pa rin po kami ng buhay, kalakasan at kaligtasan. Ganun na rin po ng kalayaan na magkatipon sa lugar na ito upang sambahin namin ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, sa mga oras pong ito, inihiling po namin ang patnubay at pangunguna ng iyong makapangyarihang Espiritu upang magbigay ng tamang konsentrasyon at motibasyon sa aming mga kapatid na makikinig ng iyong banal na salita, both on-site and online. At kahit may kasabay po kaming ibang grupo, Panginoon, nawa ay hindi po kami magambala, Panginoon, makapag-concentrate pa rin kami sa pakikinig ng pangaral ng iyong banal na salita. Bigyan mo po ng divine wisdom and anointing ang iyong lingkod na gagamitin para maituro ko po ng tama ang iyong banal na salita, alang-alang sa ikatututo namin, ikasusulong, ikatitibay sa pananampalataya, sa ikababanal ng aming mga buhay, sa ikalulugod po ng iyong dakilang pangalan. Panginoon, na lahat ng ito ay aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Salamat po. Mari na po kayo magsiupo. Mamaya may kantahan pa tayo, pero titignan natin kung ano yung event nila. Hindi ko alam kung church gathering o seminar, no? Makikita naman natin mamaya yan pagkatapos na, no? Kung nag-start na sila. Okay mga kapatid, the reason for this season. Alam nyo, kapag panahon po ng Pasko, buti nga sa Pilipinas, mas mahaba. Noong September 1 pa lang, yung simula na. Alam niyo, pag nag-survey talaga kayo, at tanungin yung mga tao, ano ba yung unang naalala kapag kapaskuhan? No? O padating yung araw ng Pasko. Di ba mahilig mag-survey, lalo na sino ba yun? Si Ding Dong Dantes, no? Nag-survey kami ng 100 katao, at ang 6 na matataas na score nasa gano'n, no? Nasa screen, sa Family Feud. Now, subukan nyo rin pong gumawa ng gano'n kasi may mga gumawa na actually noon, no? Ano yung unang papasok sa isip ng taong ini-interview mo? Ang nakakalungkot po, although alam natin marami yung pamilya, no? Yung iba, naiisip nila yung caroling, no? Yung iba, Christmas tree, yung iba ay bonus, 13th month, no? Yung iba ay party, pagkain, damit, no? Bihira po yung makabanggit na Jesus Christ. Samantalang siya talaga yung reason for this season, mga kapatid, no? Kaya nga, sana man lang sa ating mga ilang Kristiyano, mga ilan-ilan lang pong populasyon natin, ma-emphasize natin na siya talaga yung rason, no? Kung bakit po may ganitong sitwasyon. Actually, ang Christmas nga po ay kung tutuusin, ang tawag dito, tagumpay ito ng Christianity. Alam niyo ba na kahit hindi Kristiyanong bansa, nag-celebrate sila? Kami, nagpastor po ako ng 11 years sa Dubai, sa UAE. Muslim na bansa yan, pero pagka ganyang season, nag-ano sila ng mga Christmas tree, nagde-decorate sila. Although ang habol nila, business, para maka-attract ng customer. Kahit dito, alam nyo, 2017, parang nandito na kami, hindi ganyang kagarbo yung Christmas nila dati. Pero ngayon ang dami na, may mga Christmas tree, may mga sa mga malls, ano? Pero alam natin na yung mga negosyante, ang primary na purpose nila talaga ay kumita, pero sana man lang tayo mga Kristiyano. Samantalay natin yung pagkakataon na sabihin natin sa mga tao, what is the reason for this season? So tingnan natin, marami pong account ng Christmas sa Bible, no? Sa Old Testament, merong prophecy. Sa New Testament, nakita nyo kagad yan sa Matthew, chapter 1 and 2. Sa Luke naman, nakikita nyo sa chapter 2. No? Sa John, pwede rin sa chapter 1.
Pero tayo, tutukan natin ngayon itong sa Luke chapter 2. At bigyan natin ng parang simpleng buod. Ang una po nating punto, ang tawag ko po rito ay the people involved. Kahit naman nung unang dumating ang Panginoong Jesucristo, alam niyo ba kung kailan pinanganak ang Panginoon? Yun yung tinatawag na zero, no? Yung ang panahon ay nagsimula sa Panginoong Jesucristo. Yung pagkapanganak niya, sinimulan yung tinatawag na Anno Domini, after the birth of the Lord Jesus Christ, no? Nagsimula na zero, kaya 2024 tayo, ibig sabihin 2024 years na mula nung pinanganak ang Panginoong Jesucristo. Pero wag kayo magkakamali na isipin ang Panginoon na nagsimula lamang nung panahon na yon, no? Kanina inaral po namin sa Sunday School, the pre-existence of Christ. Ang Panginoong Jesucristo, dahil siya anak ng Diyos, bago siya pinanganak sa katawang tao, nag-i-exist na siya. Nandiyan na siya, kasabay ng God the Father. Wala pa po ang langit at lupa, nandiyan na siya. Wala pa po ang mga anghel, nandiyan na siya. Wala pa ang mga tao, nandiyan na siya. Kaya lang, dahil nga sa pagmamahal niya sa atin, walang ibang paraan para wag tayong matuloy sa impyerno, pinadala yung bugtong na anak ng Diyos. John 3:16, For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Kaya nga dapat ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan. Yan ang iba, medyo nagkakaroon ng kalituan, no? Yung pagmamahal na sensual ang tawag. Ay, kailangan Pasko, magka-boyfriend na ako, no? Ay, Pasko, kailangan na ganito, no? Yung iba, yun ang nasa isip nila. Totoo namang season of love yan. Pero yung agape love dapat, yung pag-ibig na makadiyos, ang tawag doon, unconditional love, no? So, tingnan natin yung mga taong involved dito sa account ni Lucas. Verse 1, And it came to pass in those days, there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Ewan ko kung kilala niyo si Augustus Caesar. Ako po kasi mahilig ako sa history. Alam ko yan, kilala ko, kabarkada ko yung mga yan. No? Si Augustus Caesar po, siya yung kauna-unang Caesar. Ang tawag doon, emperor. Formal. Bagamat ang nag-found ng Roman Empire si Romulus, mga 700 years pa bago pinanganak ang Panginoon, kaya ang pangalan niya Rome. Pag inaral niyo yung kwento. Pero bago itong si Augustus, merong isang mandirigma na ang pangalan ay Julius Caesar. No? Yan yung sinulat ni Shakespeare, kaya nga meron siyang Julius Caesar. No? Totoong tao siyang nabuhay. Magaling siyang mandirigma. Ang Senate, meron ng Senado noon sa Rome. Tapos si ay general, nasa labanan, pero dumating yung panahon na kinakawawa yung mga sundalo, tapos ang nagpapasarap ng buhay yung nasa Senate. Dumating yung panahon na nag-decide si Julius Caesar na bumalik siya sa Rome. Tapos pinapaharangan siya. Actually, may mga giyera-giyera hanggang sa na-conquer niya rin yung Rome. Nakuha niya. Siya na yung sundalo, no? So, siya yung ginawang tinatawag na kauna-unang dapat na emperor or life. Kaya na nakakalungkot na assassinate siya. At ang nag-assassinate sa kanya, kaibigan niya. No? Sina Brutus at saka I think Antony and Brutus. No? Meron kasi triumvirate. Kaya mga kapatid, pag aral kayo sa Bible, aral kayo sa history, hindi na may maninibago sa nangyayari. Minsan yung kaibigan mo, yun ang magiging matindi mong kaaway. Sabi nga natin na sa message last week, the more you love, the more you hate. Pag nawala na yung pagmamahal na yun. No? Dito, so nung mamatay siya, inassassinate siya ng kaibigan niya. No? Talagang harap-harapan, sinaksak siya. No? Yan yung mga kwento. No? And then, buti na lang, meron siyang inampon na hindi ko alam kung kamag-anak niya, pero ampun niya to, no? Adopted son niya, si Augustus. So, nung mamatay siya, siya yung nilagay na emperor. Pag sinabing emperor, sakop niya buong mundo nung panahon na yon. Hindi lamang Rome, nakapunta na po ng Rome twice, ano? Hindi lamang buong Italy, yan yung bansa, buong mundo, sakop nila nung panahon na yon. Ang Roman Empire, ang isa sa pinakamalawak na nasakop na kaharian, at siya rin ang pinakamatagal na nag-exist na kaharian, 500 years. Yung ibang kaharian, 70 years, yung Babylonia, no? Yung Persian Empire, 200 years lang. Si Alexander the Great, I think, maikli lang. Pero itong Roma, 500 years. So ito ngayon na nakaupo, si Augustus, So ang una natin inaaral dito, the politicians. Alam mo, gano'n yung mga politician, no? At dahil politiko siya, bigla siyang alam niyo yung mga, pagka matas na yung pwesto mo, minsan nagkakaroon ka na ng kapritsyo. Alam niyo yung kapritsyo? Basta wala lang, naisip niya lang. Sabi niya, gusto kong ipasensus lahat ng nasasakop ko kung gaano karami. Yan ang ibig sabihin ng tax. Hindi naman
hindi naman automatic na tax, pero pinapa-census niya yung bilang ng mga tao na nasasakop niya. Siguro, bilang basyan din para later on, buwisan yung mga tao. Kaya yan po yung nangyari. No? Ang tawag ko sa kanya, siya po ay his act, ang tawag natin, talagang powerful. Powerful siya. Pero mga kapatid, pag kayo nag-aral sa Bible, gaano mong ka-powerful ang tao, kontrolado siya ng Diyos. Merong verse po sa Proverbs 21 verse 1, the heart of the king is in the hands of the Lord. Kaya kayo, baka yung employer nyo, pinakamayaman dito sa Armenia, no? O kaya may batas na naiipit ka. Alam mo ba na kung anak ka ng Diyos, may kasabihan sa Bible, God's favor, man's favor. Kahit na kaaway mo yon, dahil anak ka ng Diyos, kaya kontrolin ng umaaway sa iyo, nagagawa siya ng desisyon na papamuno sa iyo. Katulad nito, alam nyo, kahit walang kwenta yung batas, pero dahil sa power ni Augusto Cesar, ang tawag ko rito, yung gumano lang yung daliri niya, buong mundo kumikilos. Kasi buong mundo to eh. Nakalagay dyan, no? That all the world should be taxed. Ngayon, ang Israel, nung patay na yun, sakop din siya ng Roma. Panahon na yun, diyan na sinabihan si Mary ng Diyos na, Maria, mabubuntis ka. Ha? Nakalagay yan sa chapter 1, no? Nitong Luke. Ba't ako mabubuntis wala pa akong nakakasamang lalaki, no? Ang sabi ng Diyos, lulukuban ka ng banal na espiritu at ang ipagbubuntis mo ay anak ng kataas-taasan. So, si Jesus Christ na yon, kasi matagal na siyang pinapangako na ipapadala yung tagapagligtas. Ginamit lang ng Diyos yung pagka-flip, alam niyo yung flip? Alam niyo, may mga tao ang tawag natin ay pag kayo nasa Bible, mahahasa kayo sa human relationship Kasi makikita nyo, may mga taong flip, alam mo yung flip, ang tawag natin dyan, bipolar. Sila yung pinakamahirap na kadil na tao. Yung at one moment, napakabait, at one moment, napakasama. Pero sa Bible, mga kapatid, ano man ang ugali ng tao, ano man ang power niya, kontrolado siya ng Diyos. So, alam mo ba naisip niya yun? Kasi sina Mary, at saka si Joseph, magkatipan sila, no? At may arrangement na, di ba, gusto pa nga hiwalay ni Joseph yan, nakarecord sa Matthew. Ba't ka nabuntis hindi pa tayo nagsisiping. Sigurado, anak yan ng ganyan, no? Kaya nga mag-iingat kayo. Isang magandang lesson ng Pasko, si Joseph. Kahit na sa duda niya, pinagtaksilan siya ni Mary, hindi niya yan, actually, plano niyang i-divorce. Plano niyang i-annul yung nila kasi, pero actually, kung gusto niyang gumanti, magsabi lang siya, mamamatay na si Mary. Kasi gano'n ang batas nila pagka gano'n ang kasalanan mo at may dalawang testigo ka, babatoy na yun para mamatay. Di makapag-asawa ulit si Joseph. Buti na lang, sabi ng Bible, nag-isip muna si Joseph, nag-pray muna. At sa kanyang panaginip, kinausap siya ng Diyos, huwag mong hiwalayan si Mary. Yung pinagbubuntis niya, hindi ang kataksilan. Yan na yung pangako. Mga Hudyo, alam na nila yung pangako mamaya makita natin, sa Isaiah pa lang may sinabi may isang birhen na mabubuntis. At ang ipagbubuntis niya, ang itatawag sa kanya, Emmanuel. Nang ibig sabihin, Diyos na sumasa atin. Di nakontento siya, no? Tinuluyan niya. Pero sa community, ang alam nila, anak ni Joseph yun. Yan hindi niya pinagsabi. Yan din yung sinasabi ko sa inyo, lalo na, no? Para maiwasan natin yung chismis, pag-aaway ng grupo-grupo, know how to handle privileged information. Ano yung privileged information? Kung ako si Joseph, di ba pag masama ang loob mo, kung kani-kanino mo ikukwento. Ngayon, pag kinwento mo yan, hindi mo na makokontrol yan. Buti na lang sa kanya na nahimik muna siya, tapos na nakalagay sa Bible, ihiwalay niya talaga, which is, lang sa kanya yun, fair lang sa kanya yun, kasi, ang buong akala niya talaga nagtaksil, pero hindi niya papapatay yung asawa niya. Di baling hiwalay sila, siyempre pag hiwalay sila, hindi pa siya pwedeng mag-asawa, kasi buhay pa to okay lang. Basta, pero dahil nag-isip siya, kita nyo, na-control yung hindi kumalat yung masamang balita na iniisip niya. Minsan tayo, hindi pa nga confirm, kinalat na natin Later on, nung ma-confirm mong hindi pala totoo, wala na, hindi mo na pwedeng bawiin yung sinabi mo. Dahil ang chismis, napakabilis kumalat niya, no? So, yun po, meron tayong tao, potentate, his dapat, yung sinasabi ko, Roman 21 verse 1, kinontrol siya ng Panginoon. Kasi bakit? Ang prophecy kasi, dapat ipapanganak ang anak ng Diyos sa Bethlehem. Wala sila sa Bethlehem yung time na yun. I think taga Nazareth si Joseph.
Galing po ako ng Israel, na 2 beses na ako nakapunta. Malayo yan, parang Luzon, Mindanao, ang layo ng dalawa na yan. No? Pero dahil dun sa utos na yun na walang katorya-torya, no? Obligado lahat na bumalik dun sa kung saan yung kilalang roots. Si Joseph, dahil kay David siya, lagi siyang David, di ba si David taga Bethlehem? Napilitan sila maglakbay kahit buntis yung asawa. No? Kahit buntis yung asawa. Mga kapatid, isinishare ko itong mga to para makatulong sa atin na kung gusto natin ng tamang pag-uugali, kumuha tayo sa Bible, huwag dun sa mga talk show. Alam ko tayo madalas, pag si artista nagsalita, lalo na panahon ni Chris Aquino, no? Talagang napakahilig niya sa ganyan. Well, meron siyang makatulong pero hindi absolute truth. Pwedeng karanasan niya lang yun. Hindi katulad sa Bible, talagang makukuha mo yung mga tamang pag-uugali, no? Okay, so kontrolad siya. Sino pa yung pangalawang government officials? Verse 2. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Magtataka kayo, bakit Syria? Nung panahon na yon, ang Israel at saka Syria, isang bansa lang sila. Ang tawag dyan, Syria. So, siya yung governor nung time na yon. So, may mga politiko. Pag kinumpir natin to sa Matthew, may babanggitin pa doon, si Herod, the king. Kaya nga yung wise men, naglakbay sila. Nasaan po yung pinanganak na hari ng mga Hudyo? Kasi na nasa prophecy, abay, napraning din si Herod. Wala pang pinanganak na kapalit sa akin. Siya yung hari. Actually, kung alam niyo yung kwento ni Herod, pinagpapatay niya yung mga kamag-anak niya, asawa niya, tatay niya, kapatid niya. Basta anything na maisip niyang magtatangkang palitan siya, papatayin niya. Tapos biglang may dumating sa kanya, may pinanganak daw na hari. Pero magaling din si Herod, tinago niya yung kanyang pagkadismaya. Binulan niya pa yung wise men. Sabi niya, talaga ba? Saan? Saan na? Tapos nagpaano siya sa Bible. Yung mga marunong sa Bible, mga Pariseo. Saan daw ba talaga ipapanganak yung inuhula? Ay, na, tumbok nila sa Bethlehem. Pero hindi sila naniniwala. Hindi nila sinamba ang Panginoon. Tapos nanloko pa nga si Herod. Sabi niya, sige wise men, hanapin niyo pag nakita niyo. Kasi sabi ng wise men, hinahanap namin siya para sambahin. Na wag kayo magdududa na si Kristo ay Diyos. Kasi sa Bible, ang daming sumamba sa Kanya. Hindi niya binawalan. Baby pa lang siya, sinasamba na siya. Okay? So, sabi niya, sige, sabi niyo, sasamba kayo. Pag nakita niyo, balikan niyo ako, sabihin niyo, para puntahan ko rin siya sambahin. Pero hindi yun. Hindi sinungaling siya. Gusto niya lang malaman kung nasa ng pwesto ni Jesus at ipapapatay niya. Gagamitin niya, kakasampapanin niya yung mga tao. Tapos papatayin niya rin yung mga wise men. Kasi ba't nila sasambahin yung siya yung hari? No? Ganon minsan ang politiko, no? After sila sa power, hindi lahat ha. Again, hindi lahat. Pero huwag kayong masyadong naghahangad ng posisyon. Kasi power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Huwag kayong maingit sa kanila. Makontento tayo kung saan tayo dinala ng Panginoon. Ilalagay ka rin ng Diyos dyan pagka handa ka na. Okay? Basta tanggawin mo lagi, qualify mo yung sarili mo. So yun na yun, no, mga politician. Punta tayo sa verse 3, ang tawag ko rito, the populace, or yung populasyon. Sabi ng verse 3, and all went to be taxed, everyone in his own city. Obligado sila. Anong bansa ka man? Sakop ng Roma noon Europe, sakop niya yung North Africa, sakop niya yung Middle East, sakop niya yung Israel, sakop niya yung even, basta malalayong lugar. Lahat yan kumilos. See how powerful Augustus Caesar is. Isang pirma lang niya, lahat ng mundo nabulabog. Oh? Tayo minsan, may isang tao ka lang gustong makausap, mamatay-matay ka na sa ginagawa mo para ayaw ka pa niyang kausapin, di ba? Anyway, etong maganda rito. May Diyos tayo na powerful. Now, yung populasyon, they all went to be taxed. May problema sila. Una, pero mo, nag-negosyo ka rito, kailangan ka magbiyahe doon. No? Ikaw pupunta ka doon, iiwan mo yung trabaho mo. Ganyan din tayo minsan ng kapatid. Alam niyo, yung problema, hindi nawawala sa buhay ng tao yan. No? Kaya kung ako sa inyo, prioritize mo yung gawain ng Panginoon. Merong verse sa Bible seek ye first the kingdom of God. Ito po, kaharian ng Diyos to. Manlangit, makalangit, no? Mga gawain makalangit. Kailangan natin yan. Bakit? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagdubuhat sa bibig ng Diyos. Hindi sinabing hindi mo kailangan ng tinapay o pagkain. Kundi, bigyan mo rin ng panahon yung salita ng Diyos para sa espiritu at kaluluwa mo. Yung pagkain o pera o tinapay para sa physical na katawan niya.
So, pero ang mga tao, may burden sila kasi bukod sa mapapagod na sila, magbabayad sila sigurado ng buwis. At alam nyo, ang tawag din niya, control. Gusto ni Augusto Cesar, kontrolado niya lahat ng tao. Parang dito, kaya tayo may visa eh. Sa Pilipinas, kaya tayo may national ID. No? Makakatulong yan pagka magandang pamamalakad ng gobyerno. Pero sa isang banda, pwede rin nila magamit yun para makontrol ka talaga. So mga kapatid, pero yun yung lahat ng tao may problema. Everyone to his own territory. Sabi niya, everyone into his own city. Eh paano kung nasa ibang bansa ka? Uuwi ka talaga. Now, yan po yung people no, na involved. Punta tayo sa prophecy mention. Alam niyo ba may prophecy? Bago pa pinanganak ang Panginoon, ang dami ng hula. Magsimula kayo sa Genesis chapter 3, verse 15. Pagkabagsak sa kasalanan ni Adan at Eva, may pangako ng Diyos eh. Ikaw babae, pag-aawayin kita, pati ang ahas, yung ginamit ni Satanas. Yung binhi ng ahas at saka yung binhi mo. No? Tutuklawin ng binhi ng ahas, yung sakong ng binhi ng babae, yung binhi ng babae, tuturugin niya yung ulo ng binhi ng ahas. Si Jesus Christ po, tinutukoy ito. Bagamat si Eva ang kausap, ang ibig sabihin ng binhi ng babae, ipagdadala ang tagapagligtas, idadaan sa sinapupunan ng babae. Kaya kayo mga babae, pasalamat po kayo. No? Huwag kayong mainggit sa lalaki na, especially dito po, no, sa Baptist Church, normally ang pastor talaga lalaki. Although may ibang grupo na pwede magpastor ng babae, pero dito po, hanggat may lalaki, lalaki talaga. No? Tapos sa mga leader lalaki. Pero may part ang mga babae, katulad niyan, sa choir. No? Marami sila sa finances, decoration, marami po yan. At kung puro babae, pwedeng magpastor ng babae. No? Yung mga bata yung tuturuan mo. Pero alam niyo ba, itong pag-isipan niyo, ang babae, ang ginamit ng kaaway na si Satanas para pabagsakin ng tao sa kasalanan. No? Nakakalungkot yun. No? Pero hindi tumigil doon ang kwento eh. Ginamit din ng Diyos ang babae para ipadala ang tagapagligtas. Kita niyo? No? Dinaan sa sinapupunan ng babae. Kaya bumawi ang Diyos. No? Pero yung hula na papadala ko, yung binhi mo, ang binhi ng ahas si Satanas yun. Ang binhi ng babae si Jesus yan. Paano siya natuklaw sa sakong? Nung pinako siya sa krus. Wala naman siyang kasalanan, pinako siya sa krus. Kasi binitbit niya yung kasalanan natin. Paano niya dinurog yung ulo? Kasi si Kristo nung nabuhay siya mula sa kamatayan, talo na si Satanas. Kaya ngayon, bagamat may labanan, kung ako sa inyo, papanig ako dun sa winning team. Alam niyo yung winning team? Ang team ni Jesus Christ. Sino yung talunan? Yung team ni Satanas. Pero yung maraming miyembro. Sabi ng Bible yan eh. Sabi ng Panginoon, maluwang at marami ang daan papunta sa kapahamakan, marami ang pumupunta roon. Kaya pag nag-isip kayo, tama ba yun sila pastor? Ba't ang konti nila? Bakit wala silang building? Mga kapatid, mula simula, ganyan na yan eh. Ang sabi ng Panginoon, ang daan papunta sa buhay ay makitid at nag-iisa lang. Sino yung daan na yun? Jesus Christ. Sabi niya sa John 14:6 eh, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Wala po, hindi relihiyon ang daan. Hindi mabuting gawa, hindi kagwapuan, hindi kasikatan. No? Ito po yung pagpapakumbaba, aminin lang natin na tayo makasalanan, then tanggapin natin yung ginawa ni Kristo na pambayad sa kasalanan natin. At ang sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, alam mo, naghahanap tayo ng forever. Pero nag-a-apply ng forever, tinatanggihan mo. Binabaliwala mo. Si Jesus Christ po yun. Alam mo bakit siya forever? Sabi ng Hebrews 13:8 eh, Jesus is the same yesterday, today, and forever. At dahil siya'y anak ng Diyos at siya'y Diyos, God is forever. At may pangako sa Hebrews 13:5, I will never leave thee, nor forsake thee. Dinidiin ko lagi yung dalawang salita. Yung never leave thee ganito. May boyfriend ka, may girlfriend ka. Meron wala ka pang ginagawa, iniwanan ka na. Bakit? Nakakita ng mas maganda. O kaya nagsawa na sa'yo. O kaya, basta ganun na, ano? Wala ka pang ginagawa masama. Minsan, lalaki ako, medyo i-reveal ko ng konting sikreto ng lalaki, no? Ang lalaki, minsan pag gusto kanyang hiwalayan, minsan hindi niya maamin na ayaw niya na sa'yo. Ang gagawin niya, may gagawin siyang sistema na pagbibintangan kanya. Tapos, kunwari, sabihin niya may ginawa ka, pero totoo na, siya talaga yung ayaw. Either maghintay lang siya ng pagkakataon, o kaya gumawa siya ng sitwasyon para kunwari ikaw ang mali. Now, pero doon sa salitang hindi ka niya iiwanan, yung wala ka pang ginagawang masama, hindi ka niya iiwanan. Pero again, human relationship, ilan na yan?
Wala ka pang ginagawang masama, iniwanan ka na. Yung salitang, I will never forsake you, yung forsake, yung may ginawa ka ng masama. Parang justified na maghiwalay kayo. Kahit sa Bible, ganun eh. Pag may ginawang masama yung asawa mo, meron justify na. Pero ang Panginoon, wala eh. Sabi niya, I will never leave you. Kasi wala kang ginagawang masama, hindi ka na niya iwanan. I will never forsake you. Ibig sabihin, may ginawa ka ng masamang karumal-dumal, hindi pa siya bibitaw sa iyo. Ang pag-ibig ng Panginoon is a love that will never let you go. Yung walang oras na iwanan kanya, no? Sa anumang paraan hindi kita iiwanan, yun ang pangako niya mga kapatid. Kung ako sa inyo, nililigawan ka ni Jesus, sagutin mo siya. Kailan ka nililigawan ni Jesus? Mula nung pinanganak ka, nililigawan ka na niya. Kaya lang masyado tayong busy sa maraming bagay. Kasi si Satanas ang karelasyon natin. Hindi alam na marami to. Hindi natin alam. Sabi ng Bible, mula nung magkasala si Adan, lahat ng tao damay sa kasalanan. Kasi yung kasalanan nasa binhi ng lalaki. Sino ang hindi galing sa lalaki sa inyo? Lahat tayo galing. So mula nung magkasala si Adan, yun ang tawag ng Bible, Romans 5:12. Dahil sa kasalanan ng isa, ang kasalanan ay nanalaitay sa lahat ng tao. So ano tayo? Mana yun, mana kasalanan. Nung pinanganak ka, nagkasala ka pa. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, panig tayo kay Satanas. Ang sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, kayo isa inyong amang diablo. Pag hindi ka born again, hindi ka anak ng Diyos. Pag hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng kaaway ng Diyos. Pero tinatago yan ni Satanas. Pero mga kapatid, ang sabi ni Jesus Christ, gusto kitang bawiin. Dati ka namang anak ng Diyos eh, kasi nilikha ka niya eh. Si Adan kasi, dating anak ng Diyos. Na ibig sabihin niya, may relasyon siya sa Diyos. Pero nung sinabi niya, Adan, huwag mong kainin itong isa, pwede mong kainin ang lahat ng prutas. Dahil pag kinain mo yan, mamamatay ka. Ibig sabihin mamamatay, magbe-break tayo. Maiiwalay ka sa akin. Kinain naman nila, di ba? Kaya mula nung oras na yun, na-break na si Adan sa Diyos. Kanino siya naka-own ngayon? Naka-own na siya kay Satanas. Kasi siya yung sinunod niya eh. Ngayon, ang gusto ng Diyos, bawiin tayo. Kaya may Pasko eh. Bumaba yung tagapagligtas dahil babawiin niya tayo. Para tayong nakidnap na hindi natin alam. Pero ang pambayad sa atin, hindi pera, hindi ginto, hindi dolar, dugo ni Kristo. Kaya mga kapatid, kung hindi ka pa anak ng Diyos, kung hindi ka pa born again, maaari, hindi aksidente na nandito ka ngayon para marinig mo ang mensahe nito. So, yun po yung prophecy. Ang fulfillment ng Galatians 4:4, in the fullness of time, may isang babae na nabuntis, birhen, si Mary yun. Natunod. Sa Genesis chapter 12, may prophecy rin. Sabi ng Panginoon kay Abraham, matanda na siya, baog pa yung asawa. Sabi niya, Abraham, bibigyan kita ng anak. At mula diyan sa anak mo, pagpapalay ng lahat ng bansa, lahat ng tao sa buong mundo. Paano mangyayari yun? No? Nangyari yun dahil kay Jesus Christ. Kasi yung baog at matanda, sa milagro ng Diyos, nagkaanak, Isaac. Si Isaac, baog na naman yung asawa niya, nagkaanak ng tambal, Jacob and Esau. Tapos si Jacob nagkaroon ng 12, 12 tribes of Israel. Dumami na yung Israelites. Mula sa lahing yun, pinanganak si Jesus Christ. Kasi si Joseph at saka si Mary, parehong Hudyo. Yun na yung fulfillment ngayon ng mula sa binhi mo. Ang ibig sabihin pala noon, merong kapadalang tagapagligtas ng Panginoon, si Jesus Christ. At yan ang kwento ng Pasko. Yan ang kwento ng Pasko. No? Ano pa? May hula din kay David. Tawag doon, Davidic covenant naman. Sabi niya, David, mula sa lahi mo, ay magkakaroon ka ng isang anak na maghahari, magpawalang hanggan. Hindi yun literal. Kasi nung naghari si Solomon, ilang taon lang, napalitan na, tapos ang Israel nawala na, no? Asa na yung pangako? Ang ibig sabihin pala nun, may maghahari, si Jesus Christ yun. Actually, siya yung maghahari sa mundo pagdating ng panahon. Kaya ngayon, walang solusyon yung gera ngayon. Walang solusyon yung pandemic o ano man. Laging meron yan, no? Until such time na dumating na ang Panginoong Jesucristo. Maghahari sa 1,000 years sa Jerusalem. At kung tayo ay naniniwala sa Kanya ngayon, actually, hari niya siya. Sa puso nga lang natin. Yung sinabi ni John the Baptist, repent for the kingdom of heaven is at hand. Nung nag-preach si Jesus, ang una niyang mensahe, magsisi kayo, ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Ibig sabihin, gawin na muna natin siyang hari sa puso natin, and then later, pag naghari siya, kasama tayo doon, mga kapatid. No? Yan ang mga sinasabi niya na si Isaiah, kanina binasa natin, sabi sa 7:14, behold, there is a virgin. Tingnan natin to, at least ito ay madaling makita. Isaiah chapter 7, para makita niyo yung mga prophecy, mga kapatid. Isaiah chapter 7, verse 14, inaral namin kanina sa Sunday School. Ang sabi po rito, Isaiah 7:14, behold, therefore, the Lord Himself shall give you a sign.
yung Messiah na ipapadala niya, ito ang senyas. Behold, a virgin shall conceive and bear a son. Sinigurado niya, no? Kaya nga si Mary, kahit na siya yung nagbuntis, alam niyang talagang anak ng Diyos yun. Kasi hindi pa siya nagbubuntis, sinabi na, mabubuntis ka lalaki pag bubuntis mo. Eh di ba ngayon, hanggang hindi nilalabas yung bata, hindi mo alam kung lalaki, babae. Kahit may ultrasound, nagkakamali pa rin, ano? Pero mga kapatid, sa kanya sinabi na kagad lalaki. Tapos ang ipapangalan mo sa kanya, Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Diyos ay sumasa atin. So si Jesus talaga ay anak ng Diyos. Kailangan siyang makihalubilo sa atin para makilala natin ng Diyos, para matubos niya ang kasalanan natin. Yan ang chapter 9, Isaiah chapter 9 verse 6. Tingnan niyo, matindi rin itong prophecy na to. Sabi niya Isaiah 9:6, for unto us a child is born. Totoo yun. Yung katawang tao ni Jesus, pinanganak ni Mary. Pero may kasunod. A son is given. Ang ibig sabihin ng son of God. Hindi siya ipapanganak. Si Jesus kasi ay eternal son of God. Ng eternal Father. Hindi siya pinanganak. Pero yun ang areglo nila mula eternity, may everlasting Father, may everlasting Son. Hindi siya pinanganak, pero ibinigay sa atin. Ano ibig sabihin binigay? Galing siya sa langit, umalis siya dun eh. Kaya nga pag Pasko, dapat humility. Pero minsan ang mensahe ng Pasko, kayabangan. Minsan ang mensahe ng Pasko ay kung ano-ano, no? Hindi, kung talagang naniniwala ka sa Pasko, ang mensahe niyan, yung napakataas na pwesto ng Diyos, iniwan niya yung trono niya, pagmamalasakit ang tawag doon kasi walang ibang parang para matubos niya yung mga minamahal niya. At tandaan nyo, ang Pasko ay panahon din ng pagmamahalan. At pag sinabing pagmamahalan, mahalin mo yung makasalanan. Ewan ko, minsan may nagsasabi na, uy, ayoko dyan sa church nyo kasi kilala ko yung pastor nyo, ganito dati yan. Ay, yung mga members. Exactly, kaya kami simbahan. Ang simbahan po ay hospital ng mga may sakit. Pagka wala kang sakit, delikado yan. Sabi ng Bible, wala namang perfect eh. No? So, ito po talaga ay kailangan tayo dito para tayo matuto, para tayo gamutin, mga kapatid. Kasi ang Diyos niya, ganun eh. Banal pa yun ha, walang kasalanan. Ikaw pa na makasalanan. Dinidespise mo yung kapwa mo makasalanan. Ano ka? No? Mas maganda na mas mahalin natin dahil pareho tayo makasalanan eh. Magtulungan tayo. Kung yung walang kasalanan nga, minahal tayo, pinatawad tayo eh. So, ganun dapat ang mensahe ng Kapaskuhan, no? So, ayan yung mga tapos sa Maika, meron ding hula na siya, hindi, tuloy natin yung 9:6 para makilala nyo kung sino si Jesus. Di ba may anak na ipapanganak, may anak na ibibigay, yung anak ng Diyos. The government shall be upon his shoulder. Ang totoo niyan, kahit may Julius Caesar, si Julius Caesar may mas mataas pa sa kanya, ang Diyos. Jesus Christ. Kontrolado niya yan. Sabi niya, the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful. Mga kapatid, naghahanap kayo ng forever ng listahan ng mga babae, tall, dark, and handsome. Sa mga lalaki naman, sexy, maganda, mabait. Mga kapatid, siya wonderful siya eh. Pero hindi mo siya sinasagot, hindi mo siya pinapansin, no? The Mighty God, ang pangalan mismo ng ipapanganak, Mighty God. Kaya walang duda na si Jesus ay Diyos. Kaya lang, kailangan niya talagang magkatawang tao para magawa niya yung mission niya. Ano pang pangalan niya? Not only Mighty God, no? The Everlasting Father, the Prince of Peace. Ito pa, ang Pasko ay panahon ng kapayapaan. Pero, ang problema ngayon, paano ka magkakaroon ng payapang buhay? Tinatanggihan mo yung Prince of Peace. Ang Prince of Peace si Jesus Christ. Sasabihin ko sa inyo, no? Kahit na tumira kayo sa palasyo, mahiga kayo sa malambot na kama, magkaroon kayo ng CCTV, magulo pa rin ang utak ng tao. Napatunayan na yan. Yung mga mayayaman, sila yung nagpapakamatay. Yung mga sikat na artista, sila yung umiinom ng mga depressant. Bakit? Wala doon ang kapayapaan. Ang kapayapaan, ang una mong gawin, makipagpayapa ka sa Diyos. Ang Diyos ay banal, makasalanan ka, paano ka magiging marireconcile sa Diyos? Magsisi ka sa kasalanan mo. Actually, ang salvation, ibig sabihin yan, tinalikuran natin ng Diyos, hinahabol tayo ng Diyos, harapin mo ang Diyos. Talikuran mo yung kasalanan mo, Panginoon, salamat po sa pagliligtas mo sa akin. Yun ang ibig sabihin na to have peace with God. No? Yung kasalanan mo, sinetel mo na para bati na kayo ng Diyos. Alam mo, pag bati kayo ng Diyos, madali ka na makipagbati sa kapwa-tao eh. Madali na yun. No? Kasi bibigyan ka niya ng kapayapaan. Mga kapatid, this is the season of peace. Punta tayo sa pangatlo. Basahin natin balik tayo sa Luke chapter 2, verse 11 na tayo. Nilaktawan na natin yung iba. Sabi ng verse 11, meron kasi nagpapastol dito.
Kanina may tao tayong pinag-aaralan, di ba? Politician, yung populace, tapos meron ding mga working class, parang tayo to. Alam mo, nung pinanganak ang Panginoon, ang una nakakita sa kanya sa sabsaban, mga pastol. Alam ko, no, ito medyo baka magulat kayo. Di ba, pagka Pasko, merong Belen na dinedecorate. Mali yung ibang depiction doon. Yung tatlong hari, wise men nando doon, mali po yun. Dahil yung mga wise men, nakarating sila, wala na sa sabsaban si Jesus. Bakit? Kasi nung pinanganak mismo si Jesus, doon lumitaw yung tala. Nasa ano pa sila? Persia. Nasa Iran pa sila. Doon pa lang sila nag-prepare, naglakbay. Alam niyo, yung paglalakbay nila, inabot sila ng 2 taon. Kaya pag inaral niyo sa Bible, 2 years na si Jesus nung nakarating ang wise men. So dapat ang wise men, nasa bahay na si Jesus. Hindi naman siya patatagalin ng isang araw doon eh. Ang talagang nakakita kay Jesus nung nasa sabsaban siya, itong mga shepherd. Mga shepherd. Kasi sila yun di ba? Sabi sa verse 8, bumalik muna tayo sa chapter 2, verse 8, and there were in the same country shepherds. Ano ba trabaho ng shepherds? Parang tayo yan. No? 24/7. No? Nagbabantay ka ng bata, nagbabantay ka ng matanda, caregiver ka, no? Naglilinis ka ng bahay. Alam mo, Panginoon, ano siya malapit ang loob niya sa mahihirap. Sabi nga sa Bible, ang mahirap ay mayaman sa pananampalataya. Hindi ko sinasabing hindi maliligtas ang mayaman. Huwag kayong magkakamali doon, no? Meron kasing verse, ang pag-iang salapi ay ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Meron ding verse, mas mahirap sa mayaman pumasok sa kare ng Diyos kaysa sa kamelyo na pumasok sa butas ng karayon. Parang imposible, pero actually hindi imposible, mahirap lang. Bakit? Kasi ang mayaman, hindi niya nakikita ang kailangan niya ang Diyos eh. Tayong mahirap, kailangan natin ng Diyos every time, every hour. Kaya mas madali tayong naliligtas. Katulad nitong shepherd. Biro mo, si Herodes nga, tama, si Herod, pinunta na nga siya ng wise men. Ayaw pa niya maniwala. Pero kung sakaling totoong makita niyo, tawagan niyo ako, sasambay ko siya. Pero ang plano niya, papatayin niya. Ganun ang mayaman eh. Yung bang siloso sila. No, siloso sila na kailangan, at saka maduda ang mayaman. Hindi lahat Ang mayaman kasi, pag pinuntan mo siya, baka kayamanan kong habol nito. Pero yung mahirap, nangangailangan siya ng katuwang, mga kapatid. Ano? So, sana nakita natin. Now, tingnan natin yung araw. Ang tawag ko rito, the period. Sabi ng verse 11, for unto you is born this day. So, kailan man yung Pasko, mga kapatid, actually, pag Kristiyano ka na, ito yung talagang totoo, araw-araw sa'yo Pasko. Kasi, ewan ko, no, nauso sa atin, pag Pasko, doon lang bibili ng ubas, doon lang bibili ng damit, doon lang magluluto. Paano? Hindi tama yun eh. Pagka Kristiyano ka na, araw-araw na sa'yo Pasko. Kaya nga, this day eh. Pinanganak na ngayon ang tagapagligtas. So mga kapatid, importante yung bawat araw sa tao, no? Ang tawag ng Bible dito, this is the day to do the will of God. Ngayong araw na to, ang geographical will sa atin ng Diyos sa simbahan. Kasi alam nyo kaya ginawa ang Sunday? Para sa Panginoon yan. Sa Old Testament nga, Sabado yan Sabat. No? Pero dahil nabuhay si Jesus ng araw ng linggo, nag-celebrate na ng mga Kristiyano ang araw ng Panginoon, araw ng linggo. Kasi every Sunday, inaalala natin na buhay maguli ang Panginoon araw ng linggo. Kaya ang tawag nito, Lord's Day. Hindi na Sabbath Day, Lord's Day. No? Happy Lord's Day, mga kapatid. Bakit? This day. Pero kung hindi ka paligtas, alam mo, merong verse sa Bible. Tingnan natin yung Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. Kung hindi ka pa born again, kung hindi ka pa tiyak na papunta ka sa langit, ito yung mensahe sa iyo ng Diyos sa umagang ito. Hebrews chapter 3, verse 7. Ang sabi ng Hebrews chapter 3, verse 7, wherefore, as the Holy Ghost saith today, if ye will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Parang sinasabi niya, today is the day of your salvation. Verse 15, tumalon tayo. While it is said, today, if ye will hear His voice, harden not your hearts, as in provocation. Huwag tayo magbatigas. Lahat tayo tinatawag ng Diyos para magsisi sa kasalanan. Now, hindi yung nagsisisi lang yung kumatay ng tao, ng rape. Hindi. Lahat nga tayo makasalanan. Kailangan dumating sa isang punto ng buhay mo, Lord, I now recognize sinner ako. And the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ko, dadalhin pala akong doon sa impyerno. So, Panginoon, wala pala makakapagligtas sa akin, kundi ikaw, Panginoon, nagsisisi na ako sa aking kasalanan. At naniniwala na ako na kaya ka bumaba para tubusin ang aking kasalanan. At ngayon, Panginoon, binubuksan ko ang puso ko para dito ka pumasok din ang tagapagligtas. So, yun ang mensahe po ng Kapaskuhan, mga kapatid. Yan ang sabi ng
verse natin kanina sa 2:11. Balik tayo sa 2:11 ng Luke. Sana lagi po kayo nandoon. Tingnan niyo ang mensahe niya. For unto you is born this day in the city of David, sino? Savior. Ang tanong ko sa'yo, ligtas ka na ba? Anong ginagawa mo? Ba't hindi ka paligtas? 2,000 taon na binayaran ng kasalanan mo, ba't hanggang ngayon hindi ka paligtas? Kasi hindi mo pa narinig ang mensahe. Ang sabi sa Bible no? Inutusan ng Panginoon yung mga alagad niya, humayo kayo, ipangaral ang Ebanghelyo. Bakit? Kasi ang Ebanghelyo lang ang kapangyarihan ng Diyos na magliligtas. No? Walang ibang paraan. At ang Ebanghelyo, ano bang Ebanghelyo? Na si Kristo ay anak ng Diyos, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nabuhay sa kabanalan, walang ginawa kahit isang kasalanan, walang manang kasalanan, pero pinakusa sa krus bilang pinakamakasalanan. Bakit? Kasi siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Mga kapatid, sana kung hindi mo pa dating alam to, ngayon man ang Paskong ito, huwag na natin paabutin sa December 25. No? Kung ngayon mo na unawaan, Panginoon, tinatanggap ko po na ako'y makasalanan. Salamat sa pagbaba ng Panginoong Jesucristo. Binayaran niya na aking kasalanan 2,000 years. Pero kailangan mong inumin yung gamot na pinrubay niya. Yung ibang tao nagkakamali sila, yun pala Sabi ni Kristo, nung nakapako siya sa yung 7 palabra niya, isa sa pinakahuli niya sinabi, it is finished. Ano yung ibig sabihin ng it is finished? Bayad na. Pero yung pambayad na yun, kailangan mong i-withdraw. Kumbaga, kung lahat tayo may utang na 1 million, kung ilang bilyon ng tao, may sapat na pondo, kaya lang nasa bangko. Ang ginagawa ng Diyos, binigyan niya lahat tayo ng cheque. Yung cheque na yon, post-dated. Yung date niya, kung kailan mo i-withdraw. No? Ang nakalagay doon, fully paid. Kung magkano man yung utang natin. Kaya lang, maraming tao hindi nila alam na may pambayad Maraming tao, pinipilit nilang bayaran ang sarili ng kasalanan. Pamagitan ng penitensya, ng relihiyon, ng mabuting gawa, ng tawang gawa. Walang makakabayad niyan. No? Tanging dugo ni Kristo. Ngayon, pag narinig mo yung mabuting balita, binigay na sa iyo yung ano ngayon. Yung cheque. Ang gagawin mo ngayon, ang ibig sabihin ng pag-withdraw, kausapin mo si Jesus, Panginoon, salamat, binayaran mo ang kasalanan ko. Ngayong oras na to, pinagsisisihan ko aking kasalanan. Ngayong oras na to, pinaniniwalaan ko, tinubos mo aking kasalanan. Gawin mo akong anak mo ngayon. Sino man tumanggap ibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, so, na-withdraw mo na. At ang maganda ngayon, pag binayaran ng kasalanan mo, eto, medyo mabigat na doktrina to, no? Alam niyo bang babayaran ni Jesus na kasalanan mo? Hindi lang yung nagawa mo yung nakaraan. Kung 30 anyos ka ngayon, mabuhay ka ng 70 years, pati yung kasalanan mong gagawin ng 40 years pa, bayad na ni Kristo. Isang beses ka lang magsisi para hindi ka napupunta sa impyerno. Ganun ka-powerful yung dugo ni Kristo na hindi alam ng iba. So mga kapatid, ayan yung tinatawag na this day is the day of salvation. Ngayon, paano pastor, ako tinanggap ko ng Panginoon? Okay na ba yun? Okay. Hindi ka na pupunta sa impyerno, nagsisi ka na Kung mamatay ka, pupunta ka sa langit. Ang tanong ngayon, buhay ka pa Buti sana kung ngayon ka mamamatay, katulad nung nakapakong kasama ni Kristo. Panginoon, nalalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ni Jesus, sige, napatawad na kita, ngayon din sasama kita sa paraiso. Gusto niyo ba ganun? Na tinanggap mo na ang Panginoon, ayaw mo maglingkod, baka patayin ka na ng Panginoon. Kasi ang rason, kaya tayo binuhay para maglingkod sa Kanya, para i-glorify siya. Kaya lang hindi mo siya mag-glorify hanggat hindi ka born again. Kasi nakaharap pa yung kasalanan mo. Pero pag nabayaran yung kasalanan mo, kaya nga dito po, sinasabi ko, basta born again kayo, sige, pwede kayong kumanta. Kaya lang sa choir, may ibang qualification po yun. No? Medyo mas mabigat. Pero kung talaga anak ka na ng Diyos, tingnan nyo, Sister Ellen, kumanta siya, umiyak pa, no? Kasi powerful yung kanta niya. How to, talaga, hallelujah, how to glorify them. Kasi ginawa tayo para dyan. Alam niyo yung hinahanap natin, hindi ko maintindihan ng sarili ko Leave me alone, hahanapin ko muna sarili ko. Hindi mo matatagpuan yan. Hanggat hindi ka natagpuan ni Kristo. Ang sagot dyan, dapat si Kristo ay pinapasok mo sa buhay mo. Doon mo palang kaya pala ako nabuhay. Para sa Diyos pala, no? Para sa Diyos pala. Okay, so, meron pong panahon ng salvation, may panahon ng maturation, ng consecration, at meron ding panahon ng celebration. O, balik tayo sa Luke chapter 2. Ang sabi ng angel na nagbalita, fear not, kasi natatakot sila Alam niyo kung bakit takot yung mga pastol? Mga Hudyo rin sila Sanay sila sa Bible na Old Testament. Sa Bible kasi, hindi mo pwedeng makita ang Diyos, mamamatay ka. Anghel lang naman yung nagpakita sa kanila, kaya hindi nila maunawaan yung pagkakaiba ng Diyos at saka anghel. Natakot sila. Kahatulan na ba sila? Mamamatay na ba sila? Kaya ang mensahe ng anghel, sabi sa verse 8, diba, may mga nag-a-abide sila, keeping watch over their flock by night. Kapatid, kahit nasa trabaho ka, nililigawan ka ni Jesus.
Verse 9, Lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord soon ran about them, and they were so afraid. Mga kapatid, natakot sila. Pero ang mensahe ngayon sa verse 10, the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Ano ba yung mabuting balita? For unto you is born this day in the city of David a Savior. Kaya naman tanggapin mo si Kristo. Yun ang pinaka-good news eh. Ang ibig sabihin ng good news, ebanghelyo, ibig sabihin nun, papunta ka sa impyerno, may parang para ka matuloy sa impyerno. Hindi ba good news yun? Tapos anak ka ni Satan, dahil sa naman mong kasalanan, magiging anak ka ng Diyos pag tinanggap mo si Jesus. Di ba good news yun? Tapos dahil tinanggap mo si Jesus, yung kabanalan niyang ginawa nung siya nandito sa mundo, ibibigay niya sa iyo, i-credit niya sa iyo. Kaya papunta ka sa langit. May visa ka na sa langit. Pag si Jesus ay nasa iyo, ang visa natin, tayo, binabayaran natin ang visa. Kami, pa-exit-exit lang kami kasi tourist visa, no? Etong visa nito, isang beses lang. Pag tinanggap mo si Jesus, wala nang bayad, magkakabisa ka papunta sa langit. Biro mo yun, ang daming mangyayari pag tinanggap mo ang Panginoon. Okay? Ano pa? Way of celebration. Alam niyo na nangyari? Sabi niya, kung gusto niyo makita, sabi sa verse 12, ang senyas, may makikita kayong sanggol na nasa sabsaba. Now, buti na lang yun yung ginawa, no? Kasi kung sinabi lang, pumunta kayo sa Bethlehem, actually sa Bethlehem naman nangyari to eh, may makikita kayong batang bagong panganak, di ba ang daming sabay-sabay na pinapanganak? Kung kunwari sa ospital, ang dami niyan. Magkakamali ka, pagsabay, ang dami niyan. Pero wala akong alam sa history na isang bata na pinanak sa sabsaban. Yun ang unang senyas. Pangalawa, mas matindi yun, swaddling clothes. Hindi nga ma-pronounce ni Brother Darwin kanina, swaddling clothes. Ano yung ibig sabihin ng swaddling clothes? Pinambalot sa kanya, itim na tela. Na parang sinasabi, kapapanganak pa lang, may simbolo na ng kamatayan. Bakit? He came to die. Yes. Kaya sa namatay para mamatay, kaya sa pinanganak para mamatay para sa kabayaran ng kasalanan natin. So mga kapatid, anong nangyari ngayon? Tingnan natin sa verse 13. And suddenly, there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, kaya uso yung caroling pag Pasko. Pero ang nakakalungkot, alam itong caroling na to, wino-worship ang Diyos. Pero tayo, pag kumanta na tayo, sabi ko nga sa inyo, isang hindi ko makalimutan kanta, pag Pasko yung ano eh, ang Disyembre ko ay nakatutok sa tao, no? Ang sabi nung kantang yun eh, ang Disyembre ko ay malungkot pagka miss kita. Alam niyo dahil sa kantang yun, yung nag-invento ng kantang yun, napasabot niya yung isang babae. Nakatuluyan sila. Naging mag-asawa sila. After 5 years, kumakanta ulit yung lalaki, yung nag-compose, sabi niya, may binago lang sa konti, sabi niya, ang Disyembre ko ay malungkot pagka misis kita. Nagsisisyo na siya kayo, no? Okay pa yung pang tao, pero sana mas maraming kanta natin papuri sa Panginoon. Yun ang sabi sa verse 13 eh. Alam niyo, kumakanta pati, mga anghel, heavenly hosts eh. Kasi hindi pa marunong kumanta yung mga shepherd, wala pa silang ganong alam, ano? Ang kumakanta, yung mga anghel. Ganun ka-importante yung pagkapanganak ng Panginoon, no? Talagang yung mga anghel na galing sa langit, sinamahan siya dito sa mundo. At inaawitan siya. Actually, si Jesus ang inaawitan, kaya huwag kayong magdududa. Naawitan ng Panginoon. Yung music ministry natin, napaka-importante. Tingnan sa verse 14. Anong mensahe? Dapat ang mensahe ng kanta, glory to God in the highest. Laging glory ng Diyos, no? Sa atin dito lahat, sabi ko nga sa inyo, pag umattend kayo rito, kay kumanta kayo rito, kaya nakaupo kayo dyan, huwag niyong isipin ng performer yung choir o yung special number, tayo yung audience. Mali, lahat tayo audience. Alam niyo, ang audience natin, lahat tayo performer pala, no? Ang audience natin ang Diyos. Kapag sumasamba tayo, ang Diyos ang audience natin. Kaya ibigay natin yung best natin, no? Sa Panginoon yan, mga kapatid. So, ayun, meron pong time of celebration. Okay, patapos na po tayo. Ano ang plano? Simple lang, balik tayo sa verse 11. Ano ang plano para ang tao ay matubos ang kasalanan? Binigay ko sa inyo ngayon sa City of David as Savior. Meron tayong tagapagligtas. Christ the Lord. Walang ibang paraan. Jesus is the way, the truth, and the life. No? Yan lang po yung tanging paraan. Sa parte ng Diyos, through incarnation. Ang tawag natin pag Pasko, ang Diyos nagkatawang tao. Mga kapatid, ang Diyos nagkatawang tao. Ang tawag doon, incarnation. Hindi reincarnation, ha? Ang reincarnation, yung tao ka namatay, yung kaluluwa mo lumipat sa daga. Hindi ganun, hindi tama yun, no? Ang incarnation, yung Diyos, pumasok sa katawang tao.
Dahil sa pagtubos sa atin, no? And then, His humiliation. Ang plano talaga, kahit kataas-taasan siya, kailangan siya magpakumbaba. Kailangan siya mag-suffer. And then, His substitution, papalitan niya tayo. Punta nga tayo sa John chapter 1, verse 29. Patapos na po tayo, pero kailangan lang natin basahin itong mga talatang to. Sabi ng John 1:29, the next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the whole world. Kasama ka ron. Buong kasalanan ng buong mundo, isa lang ang nagbitbit niyan, ang Panginoon. Ang tawag natin yan, substitutionary death. Alam niyo, ba't nakapako si Jesus sa gitna? Ikaw dapat ang nakapako ron, ako dapat. Dahil sa kasalanan natin. Pero siya ang nag-suffer. Ang tawag dyan, pinalitan niya tayo. Dinanas niya ang impyerno para sa atin, mga kapatid, no? And then, ano naman ang bahagi ng tao? Kung ang Diyos ginawa niya yung part niya, ang bahagi ng tao, recognize our sinful condition. Salamat, makasalanan pala ako. Then, magsisi ka sa iyong kasalanan, and then paniwalaan mo yung ginawa ni Kristo sa Kalbaryo na pambayad sa kasalanan mo, at ang pinakamahalaga dyan, John 1:12, but as many as received Him. Tanggapin mo siya sa buhay mo bilang tagapagligtas. Yun ang ibig ko sabihin na sagutin mo si Jesus. Di ba may kanta yung labis na nasaktan? Ang paborito ko linya doon, sabi niya, paano na? Sabi niya doon, ano ba? Unti-unting lumalakad, lumuluha, no? Kasi nagkahiwalay. Sabi niya, paano na ako? Paano na tayo? Alam mo, pag kinantaan mo ang Panginoon ng ganon, sasabihin niya, walang tayo. Kasi hindi mo pa siya sinagot eh. Ang tanong, sinagot mo na ba siya? Dapat may isang oras sa buhay mo, isang araw na, Panginoon, salamat sa pagmamahal mo, sinasagot na kita. Alam niyo, sabi nga ni Brother Doug, nebulisyon ng tao. Hindi naman porke napako si Kristo, sapat na yung pambayad, lahat kayo, ligtas na, hindi ganon. Ang tao hindi robot. May sarili tayong desisyon. Gusto ng Diyos, isa-isa tayo magdesisyon. Yun ang mas mahalaga sa Kanya. Dumating sa punto ng buhay mo na tinanggap mo ang Panginoon. So, yun mga kapatid, yun ang plano na the praise na daanan na natin, yung mga anghel na nagpuri, yung heavenly host nagpuri, and the purpose, last na po na punto natin, ano ang layunin lahat nito? What is the reason for this season, bakit bumaba ang Panginoon? Well, meron akong isi-share sa inyo na ilang talata. Ikukwot ko na lang po dahil nagmamadali tayo. Sabi ng Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya siya bumaba, hinahanap niya at ililigtas niya yung makasalanan. Kaya nga sa Bible, kailangan mong aminin makasalanan ka. Dahil kung hindi ka lost, hindi ka iligtas ng Panginoon. May warning ako sa inyo, nung panahon na bumaba ang Panginoon, maraming hindi naligtas. Alam mo si Mary Magdalene naligtas, si Zacchaeus naligtas, si Samaritan woman naligtas, puro makasalanan. Alam niyo meron hindi naligtas doon, yung mga Pariseo, yung mga religious tao. Sa tingin nila, napakabanal na nila, they don't need Christ. Kaya pinapako pa nga nila eh. Tinrato pa nila ang Panginoon, nakakumpigay siya, pinapatay nila. Yun ang hindi naliligtas. Yung mga iniisip nila, banal sila. Yung iniisip nila, wala silang kasalanan. Mga kapatid, ang part ng tao, aminin ng kasalanan, pagsisiyan ng kasalanan, paniwalaan yung ginawa ni Kristo lang ang pambayad, at pinakamahalaga, receive Jesus Christ in our life as Lord and Savior. Sabi ng John 1:12, as many as receive Him, to them gave Him power to become the sons of God. Magandang verse yun, Revelation 3:20. Ang sabi ng verse na yun, narito ako ngayon, nakatayo, umakatok. Ang Revelation, no? Ang sino mang dumirinig ng aking tinig. Ngayon, tinutulungan ko yung marinig niyo si Jesus. Pero may pangalang requirement, at magbukas ng pinto. Yun ay yung sagutin mo siya. Panginoon, yes Lord. Come in my life. Come into my heart. Pag sinagot mo siya, anong pangako niya? Ako yung papasok sa kanya, ako yung hapong kasama niya. Bisa, diyan natitira, magpawalang hanggan. Siya yung forever. So mga kapatid, ang purpose para hanapin at iligtas sa makasalanan. Pangalawa, ang pangalawang purpose niya, to deliver them who are under the bondage of Satan. May mga verses, ikukuha ko na lang sabi ng Hebrews, dahil ang ililigtas niya yung mga tao, may laman at dugo, kaya siya nagtatawag tao din na may laman at dugo. Para sa kamatayan niya sa krus, pa-destroy niya yung may kapangyarihan sa kamatayan. Sino yun? Si Satanas. Alam niyo ba nung nabuhay nung si Jesus nakapako, tumatawa si Satanas. Nag-celebrate sila sa impyerno, kung saan ang panig ng mundo na nandun sila, kasi natuklaw nila sa sakong yung binhi ng babae. Pero nung after 3 days, bumangon si Jesus, napuntahan ko po yung pinaglibingan sa Panginoon. Wala.
Pag pumasok kayo yung pinto, bumukas na gano'n, no? Sa likod ng pinto may nakasulat, He is not here. He is risen. Yun ang nakalagay sa Bible eh. Wala na kayong nakikitang bangkay dito. Bumangon na siya. Doon natalo si Satanas. So mga kapatid, ang isa pang purpose ba't siya naparito para talunin niya si Satanas at matubos ang kasalanan natin. Ang sabi ng 1 Peter 1:18, hindi tayo natutubos ng mamahaling bagay katulad ng ginto o pila, kundi ng mamahaling dugo ni Kristo. Now, isa pang talata. I think 2 Corinthians, ito. Dito na lang po tayo. 2 Corinthians, at pwede ko na pong tapusin. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Ganda po nitong verse na to. Ano ang dahilan pag bumaba ang Panginoon? Sabi niya rito sa 5:21 ng 2 Corinthians. For He, ang God the Father, hath made Him, the Son, Jesus Christ, to be sin. Hindi mo ginawa siyang makasalanan. Kahit wala siyang kasalanan. For us, alang-alang sa atin. So tayo ang dahilan kaya siya bumaba. And then ano pa? Who knew no sin? Ang tawag ko rito, the great exchange. Di ba tayo mahilig tayo magpapalit dollar into dirhams? Yes. No, drum to dollar to peso. Pero merong great exchange na nangyari sa mundo mga kapatid. Sa kasaysayan, ano yun? Yung walang kasalanan, ginawang makasalanan. Parang may kasunod siya, tingnan nyo sa dulo. Hindi lamang ginawa sa makasalanan para sa atin, that we might be made the righteousness of God. Hindi tayo naman na walang kabanalan, maging banal. Bakit ka magiging banal? Kasi yung ginawa ni Kristo, alam niyo sila ang nakatupad ng 10 Commandments. Hindi niya kailangan yun dahil galing na siya sa langit. Ang nangangailangan talaga ng mga fulfillment ng commandments tayo, hindi natin kayang gawin. Ginawa niya ngayon, tinupad niya lahat. Para pag naniwala ka sa Kanya, alam yung kaliwa, pag wala kang tiwala sa binibilan mo, iabot mo yung produkto, iaabot niya sa kaliwa yung bayan. Pagka nagbitaw na kayo, quits na kayo. Ganyan din ang ginawa ni Kristo, no? Yung kasalanan ko, pinasa ko sa Kanya, kinuha niya. Kaya siya namatay sa krus. Yun namang kabanalan niya, pinasa niya sa akin. Kaya pag born again ka, yun ang hindi maunawa ng iba. Ba't kayo pupunta sa langit, nakakagawa pa kayo ng kasalanan? Precisely. Hindi naman yung gagawin kong mabuti ang magdadala sa akin sa langit Yung ginawa ni Kristo, natapos na, at ipinapasa sa mga taong nagtiwala na sa Kanya. Bisa ang tawag doon. Kaya kami bisa palangit. Great exchange, di ba? Yung kasalanan ko, binigay ko sa Kanya. Hindi niya binayaran, no? Ang kapalit pa nga, yung kabanalan niya. Ang ganda po ng kaligtasan pag nakay Kristo ka. Then, ano pa po yung ginawa niya? Sabi ko, isang verse, may isa pa po palang verse, napakaganda nito. Chapter 8, 2 Corinthians din. Chapter 8, verse 9. Sorry, meron pa po palang isang verse akong kailangan i-din. Napakaganda nitong verse na to. 2 Corinthians 8:9. Kaya sa mga, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, mayaman ba si Jesus? Sa Kanya lahat yan The earth is the Lord and the fullness thereof. Pag-aari niya lahat yan. Pero tingnan niyo sabi ng Bible, bagamat siya'y mayaman, yet for your sake. Minsan, alam niyo, tayo mga tao, nakakalungkot, nakikipalibos kayo ng pag-ibig. Alam niyo yung pinikulang palibos ng pag-ibig? O kaya yung kantang, ay, tingin. Sabi ni Fernando po, no? Mga kapatid, minsan nakikiramon tayo, nakikihalo tayo, nakikihati tayo, no? Hindi kayo ibigay ng tao Meron kayang magbigay sa iyo ng dakilang pag-ibig, hindi mo pinapansin. Ano sabi niya? Napakayaman niya, and yet for your sake, alam niyo, for your sake, mahal ka niya. Okay? Dahil sa iyo, nang nangyari sa kanya mga kapatid, he became poor. Ba't siya naging mahirap? Pinanganak sa sausaban. Alam niyo ba, Panginoon, nung nandito sa mundo, lahat hiram. Hiram yung pinagpanganakan, sausaban. Nanghiram siya ng upper room, nung mag-celebrate siya ng Lord's Supper, no? Nanghiram siya ng asno na sinakyan niya papasok sa Jerusalem. Nanghiram siya ng bangka, ginawa niyang pulpito, ng kay Pedro para makapag-preach. Nanghiram din siya ng libingan. Ang libingan kay Joseph of Arimathea yan. Dahil hindi pa namamatay si Joseph, pinagamit niya sa Panginoon. No? So, naging mahirap siya. Para ano? Ito maganda. Anong sabi? That he, through his poverty, might be rich. So, kapatid, ano pakiramdam mo sa buhay? Kaya sabi ko, pag Kristiyano ka, hindi ka dapat hindi tayo dapat yung nagmamakaawa, mga kapatid, Palaging tayo ay magiging masaya tayo, kontento kasi nandiyan ang Panginoon. So mga kapatid, He became poor that we might be
rich. No? So, ang huli ko pang gustong i-share sa inyo mga kapatid na statement na lang ay ganito. Ang anak ng Diyos, nagsakripisyo maging anak ng tao para tayo mga anak ng tao maging anak ng Diyos. Ganda nun, no? Biro mo anak siya ng Diyos, nagtatawang tao, maging anak siya ng tao, ni Mary. No? At naging foster father niya si Joseph para magkaroon tayo ng pagkakataon ng mga anak ng tao na maging anak ng Diyos. Paano? Be born again. Sabi ng Panginoon kay Nicodemo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kapatid, ang pinakamensahe po ng season na to, the real reason, ay tayo talaga ay maligtas. At pag tayo naligtas naman, magawa natin yung talagang dahilan ba't nilikha ng Diyos ang tao para magpuri sa Panginoon. You cannot glorify God hanggat hindi pa nababayaran yung kasalanan natin. So mga kapatid, sana sa mensahe nito, total, celebrate yung kapanganakan ng Panginoon, isipin mo, this is the season of peace, tanggapin mo muna yung Prince of Peace, Jesus Christ. At makipag-peace ka muna sa Diyos, alisin mo muna yung kasalanan mo by repentance. No? Ito yung season of joy. Bakit ka magkakaroon ng joy? Pag tinanggap mo si Yesu Cristo, nasa yung Holy Spirit, ano sabi? The fruit of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, marami yun. No? Ito po ay panahon talaga ng celebration din dahil hindi ka natakot pumunta sa impyerno at nakakatiyak ka ng pupunta sa langit. So mga kapatid, really, sabi nga ng anghel, matuwa kayo dahil sa araw na to, ipinangakan tagapagligtas si Kristo na Panginoon. Mga kapatid, Jesus Christ is the reason bakit may ganito. Pero kung tatanungin mo siya, what is the reason ba't ka bumaba? Tayo ang dahilan. Di ba sabi, for your sake, alang-alang sa atin, mahal niya tayo, sana ikilalanin natin ang pagmamahal ng Panginoon. Tayo po'y tumayo, tayo magpasalamat sa Panginoon. Let's go to the Lord in prayer. Our dear Heavenly Father, salamat po sa umagang ito na paraos po ang aming pangangaral ng iyong banal na salita. Nawa, Panginoon, sa mga kapatiran, kababayan at kaibigan na nakarinig ng mensahe, kung sino pong hindi pa nakakatiyak ng kanyang kaligtasan, nawa, gumawa ka po, makapangyarihan sa aming kalagitnaan. Magkakaroon po kami ng maikling paanyaya, nawa, Panginoon, kung hindi pa nakakatiyak ang isa o sino man sa amin, ay huwag kaming magatubili na sa oras na to, sagutin namin ang pagmamahal ng Diyos sa amin through accepting the Lord Jesus Christ in our heart as Lord and Savior. Habang lahat po na kayo po, napakahalaga lang po nitong invitasyon na to. Hindi po relihiyon ang iaalok namin sa inyo kasi walang relihiyong nagliligtas, walang tinayong relihiyon ng Panginoon. Ang iaalok po namin sa inyo ay relasyon. Pinakamahalagang kailangan ng tao ay relasyon na maging anak tayo ng Diyos. Hindi mo alam na hindi pa pala tayo anak ng Diyos. No? Nasa panig tayo ng kaaway ng Diyos dahil sa namanan natin kasalanan kay Adan. Pero yung kasalanan natin yan, pwede po yung mapatawad, pwedeng ma-erase lahat yan once na tinanggap mo ang Panginoon as your Lord and Savior. Meron po ba sa umagang ito? Pastor, salamat sa mensahe. Napakahalaga pala na marinig po ang mensahe dahil unless ang sabi po sa Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ngayon narinig mo na, nagawa ko na po yung bahagi ko. Pero ang bahagi mo naman ngayon, tanggapin mo ang Panginoon. Sabi na Revelation 3:20, narito ako ngayon, si Yesu Cristo nagsasalita, nakatayo sa pintuan, yan ay pintuan ng puso mo. Ang sino man nakarinig ng aking tinig, yung pong binabasa nating salita ay salita ng Diyos, salita ni Kristo. Pero may pangalawang kondisyon, at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa Kanya. Gusto mo ba sa umagang ito, kaibigan, kabayan, kung hindi ka pa nakakatiyak, Pastor, pray for me. Gusto kong tanggapin ng Panginoon as my Lord and Savior para magkaroon talaga ng tunay na kabuluhan ang kapaskuhan sa aking buhay. Yan bang nais mong gawin? Pakitas mo yung kanang kamay. Papanalangin kita. Salamat. Nakita ko po yan. Salamat. Salamat po, kapatid. Salamat. Salamat. Ngayon, pakibaba na po ang kamay. Mananalangin lang po ako. Kung maaari po, actually, ikaw dapat ang mananalangin pero i-guide lang kita, kabayan, kaibigan. Sana ipanalangin mo itong panalangin na ito na aking sasambitin. Isipin mong ikaw ang nananalangin direkta sa Panginoon Jesucristo dahil nandito siya ngayon. Pag may 2 o 3 pinag-uusapan ng pangalan niya, siya nasa ating kalagitnaan. Okay? Maaari po kayo sumunod. Kung hindi ka man nagtaas pero gusto mo pa rin tiyakin na tanggapin ng Panginoon, maaari mo pong ipanalangin itong simpleng panalangin na ito. Mangunguna po ako, sundan niyo lamang ako. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa amin na ikaw na anak ng Diyos
bumaba ka dito sa lupa, Bumaba dito sa nagkatawang tao ka, nagkatawang tao ka, at nabuhay ka sa kabanalan. nabuhay ka sa kabanan, Sinunod mo ang lahat ng kautusan, mo ang lahat ng subalit ipinako ka sa krus subalit ipinako bilang isang makasalanan. bilang isang Namatay ka, namatay ka, subalit muling nabuhay subalit hindi para patunayan mo na ikaw ang anak ng Diyos. ikaw ang anak ng Kaya sa oras kong ito, Diyos. Sa oras ko, inaamin ko po na ako isang makasalanan at ako po'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako at ugasan ako ng iyong makapangyarihang dugo na sinakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Sa oras din pong ito, binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan kita, Panginoong Hesus, pumasok ka sa aking buhay bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Bigyan mo ako ng katiyakan. Mula sa oras na ito, napatawad na po ako sa lahat ng aking kasalanan at ako'y ginawa mo na anak ng Diyos sa pananampalataya. Maraming salamat po. Dalangin kong lahat ng ito sa pangalan ng aking Panginoong Jesucristo na aking tagapagligtas. Amen. Ako po'y magtatapos sa panalangin. Amang Diyos, salamat po sa tagumpay ng iyong gawain. Ikaw po nakakaalam sa bawat puso na tunay na tumanggap sa iyo as Lord and Savior. Nawa ay ipaalala mo po ang araw na ito at ang desisyon na kanilang ginawa. At ang dalangin po namin na dahil sila po ay napatawad na sa kasalanan, katulad namin na pinatawad mo na sa kasalanan, naway magsimula kaming lumakad sa panibagong lakad ng buhay bilang anak ng Diyos. Kami po ay patuloy na uminom ng gatas at ito'y ang salita ng Diyos, kumain ng tinapay at karne na salita rin ng Diyos upang mapatibay po ang aming pananampalataya. Akin ding dinadalangin ang mga kapatiran na kasama ngayon. Salamat po sa kanilang pagpupursige na dumalo, makilahok, sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, igawad mo po ang mahalagang bendisyon sa bawat isa at tugunin mo po ang mga kahilingan, may mga karamdaman, iyo mo pong pagalingin. Ang nasa kalungkutan, bigyan ng kaaliwan. Ang nasa kagipitan, bigyan ng kaginawanan. Kung sino man po ang naghahanap pa po ng trabaho or may mga suliranin sa buhay, ikaw po ang magbibigay katugunan. Patunayan mo po ng Diyos naming pinapanalanginan ay buhay at makapangyarihan. Dalangin din po namin, ibig ang community po namin dito bilang mga Pilipino, kakaunti po ng aming bilang naway magkaroon na po ng pagkakaisa at salamat po sa mga kababayan namin na nagpupursige na suporta na talalayan ang aming mga kababayan. Panginoon, patuloy po na alalayan mo po ang nalalabi pang programa sa umagang ito at naway naitaas po namin ang iyong dakilang pangalan. Igawad mo po ang iyong malagang bendisyon sapagkat ang lahat po yaming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen.